Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Magandang araw po muli ng Huwebes sa akin pong mga kaibigan, mga kapwa mananampalataya sa taga-subaybay ng Panginoon. Actually, hindi ng programa, kundi ng ating Panginoon. Purihin ang pagkakataon na ito na binigay muli sa atin ng ating Panginoong Diyos, ating Amang nasa langit, na tayo ay magkasama-sama muli para po sa 30 minutong pag-aaral muli ng salita ng Diyos. I want to welcome you to this program once again. I cheer up, the Word works. Totoo po, ng salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, gumagawa, nagtatrabaho sa ating mga buhay. Kung ito po'y babayaan nating makapasok sa ating mga puso at bayaan nating siyang maging guidance natin. Purihin ng Panginoon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, ang sinabi ng Panginoon ay mangyayari at magaganap sa atin. Tulad ng sabi nga niya, ang aking salita ay ipinadala ko. Hindi ito babalik sa akin ng baliwala, ang sabi ng Panginoon. Kapag ito ipinadala niya, sinisigurado niya na ito ay gagawa doon sa taong pinagpadala niya. Ang sabi ng awit 107 verse 20, He sent forth His word and healed them and delivered them from their destruction. Wow! Praise be the name of the Lord. That's why we can cheer up because the Word works. Ano man ang iyong kalagayan ngayon, ano man ang iyong kondisyon sa buhay, ano man ang iyong pinagdaraanan, ano man ang ating maging topic, naniniwala po ako that the Word of God is quick and powerful. Buhay ito at makapangyarihan, and it is sharper than any two-edged sword. Magagawa po nitong makapenetrate sa inyong buhay, magagawa po nitong makagawa ng maayos at maganda sa iyong mga kalagayan. Kaya po nitong ayusin ng lahat kung babayaan mo ng kanyang salita na iyong madidinig ay tatanggapin ng iyong puso at babayaan mong siyang maging patnubay at gabay ng iyong buhay. Ang sabi po ng awit 107 o 119 verse 130, The entrance of thy word giveth light. Praise be the name. Okay, tayo po muna yumuko at magsipikit. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit. Pinagpapasalamat po namin ng iyong kabutihan sa amin. Salamat po aming Ama sa iyong pag-ibig. Salamat po aming Ama sa iyong pagkalinga. Salamat po aming Ama sa mga pabor, sa mga biyaya, sa mga pagpapala, sa mga proteksyon, mga pagtulong at pagkilos mo sa aming mga buhay. Purihin ka po aming Amang nasa langit sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa amin. Hallelujah. Thank you for sending your Son Jesus para sa amin. At salamat Panginoong Kristo sa ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa pagbibigay mo ng iyong buhay para sa amin. Salamat po ang mga kaparusahang dapat sa amin ay ina pong tinanggap. Inaring ikaw ang nagkasala, bagamat kami ang nagkasala. Ngunit dahil sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin, ang mga parusang dapat sa amin ay iyo pong kinuha at ang kapalit nito ay ang kaayusan ng aming buhay. Purihin ka, Panginoong Kristo. Purihin ka sa katagumpayan na inalaan mo't ginawa para sa amin. Tunay nga na sa araw ding ito, sa oras ding ito, marami po muli ang tatanggap sa iyo, Panginoong Kristo. Marami pong makausap ka, O Lord, at magbukas ng kanilang buhay para sa iyo. Salamat po, Panginoong Kristo. Banal na Espiritu Santo ng Diyos, thank you for the anointing to understand the Word of God. And thank you, Lord, the power, Lord, na nagmumove ngayon, hindi lamang sa estudyong ito, maging Panginoon sa bawat tahanan o sa bawat buhay ng makakasama ko po sa pag-aaral ng buhay at banal na salita ng Diyos ngayong araw na ito ng Huwebes. Father, we give you praise, we give you glory and honor. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord Jesus. Okay, ang ating pong nakalipas na topic ay you must be born again. At nakita po natin doon ang mga sinabi ng ating Panginoong Kristo na kahalagahan ng isang tao ay maipanganak na muli o ma-born again. Siguro bigyan ko po kayo ng recap. Ang sabi po ng Panginoon kay Nicodemus,
a ruler of the Jews, si Nicodemus, ang sabi niya, sa John chapter 3, verse 3 to 5, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and of the Spirit. Hallelujah. So nakita po natin na si mismong sa bibig ng ating Panginoong Kristo during His earthly ministry ay sinabi niya, I assure you, sinisigurado ko sa iyo, sabi po ng Panginoon kay Nicodemus nang itanong niya, nang tanungin niya ang Panginoong Yesus at ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and of the Spirit. At ang sabi niya sa bandang una, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. You see? You cannot even see the kingdom of God. Ngayon, tinignan natin, paano ba ma-born again? Paano ba yung kapanganakang muling sinasabi ng Panginoong Kristo? Sabi po ng Romans chapter 10, verse 9 to 10, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and by confessing with your mouth that you are saved. So makikita po natin na tulad na sinabi ng Revelation 3:20, nakatayo siya sa labas ng pintuan at kumakatok. At kung sino man makadinig ng kanyang tinig at magbuksan ng buksan ng kanyang puso para sa Panginoong Hesus, ang sabi ni Hesus, ay papasok siya sa ating buhay. No? At yun nga po yung ginagawa natin tuwing matatapos po ang atin pong programang ito sa particular na araw ng Huwebes. Mamaya gagawin po muli natin yon. So ang kapanganakang muli ay hindi yung ang physical na katawan na ipinanganak, kundi ang ating spirit, born of the Spirit. Ang na-born again po, ang naipanganak muli ay hindi ang ating physical na katawan nung tanggapin natin si Jesus, kundi ang ating pong spirit na namatay dahil sa pagkakasala sa Lord. At nung tanggapin natin si Jesus, ito po'y muling binuhay ng Diyos. So, hindi lamang physical na katawan kang nabuboy, kundi ang iyong puso, spirit, hindi yung puso na nagpapump ng dugo, yung pinaka-center of your life, yung tunay na ikaw, your spirit, ay naipanganak muli. Tulad ng sabi po kanina ng Panginoong Hesus doon na, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and of the Spirit. Naipanganak tayo muli sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, in Spirit. Ang sabi po ng Ephesians chapter 3, verse 16, that He will grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with power through His Spirit in the inner man. Sa pamamagitan daw ng Espiritu ng Diyos, tayo daw po'y pinalalakas in our inner man. Yun po yung ating spirit. Yun yung sabi ni Paul. Si Peter naman, ang tawag po niya doon sa ating espiritu nito. But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and a quiet spirit, which is the sight of God of great price. Hidden man of the heart. Hidden man of the heart. Yung tunay na ikaw, yung puso, yung spirit mo, the inner man, the hidden man of the heart, yung po yung tinatawag ni Peter at ni Paul na tunay na tayo po yung na-born again. Ang sabi po ng Awit 51 verse 6, behold, you desire truth in the innermost being, and in the hidden part of you will make me know wisdom. You see, sa ating pong hidden part, sa ating pong innermost being, dun po tayo binibigyan ng karunungan at kaalaman. Karunungan actually ng ating Panginoon. Dun po yung tunay na na-born again. Bagamat hindi nagbagong itsura mo nung tanggapin mo si Jesus, pero ikaw ay isa ng bagong nilalang. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17, at ito po ang ating topic ngayon. Now that you are born again, ngayong ikaw ay born again na, ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Akala nung iba, pag na-born again na, ay naligtas lang. Well, kapag ikaw
ay tumanggap kay Jesus, sinabi mo, Panginoong Jesus, tulad ng Romans 10:9, you confess with your mouth that Jesus is Lord, and you believe in your heart that God raised Him from the dead, you are saved. So ang sabi kapag si Jesus ay ating tinanggap, hindi si pastor, hindi ang grupo, hindi ang samahan, kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi po mismo ni Jesus ay papasok siya sa ating buhay. Yun po ang pinaka-the best noon. Yun lamang ang tanging paraan para ang Panginoong Jesus ay makasama po natin. At siya'y tumira sa atin sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu Santo. At yun po yung simula na tinatawag na ikaw ay na-born again. At dahil na-born again ka, you are now part of heaven. Wow! Sa huli po pag-aaralan natin yun. Sa mga huling part po nitong ating subject na now that you are born again. Pero sa ngayon, ano ba ang nangyari? Ano-ano ba ang mga nangyari nung si Jesus ay tanggapin mo? Nung tanggapin mo siya, ikay naipanganak na muli. Sa English, na born again ka. Ang born again ay hindi salitang lumabas sa bibig ng isang pastor o isang relihiyon. Ang born again po ay lumabas mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesus. Dapat ikang maipanganak muli. At nakita natin ang paraan para tayo mapanganak. Kinakailangan si Jesus ay ating tanggapin sa ating buhay. At nagawa po natin yon. At doon po sa hindi pa gumagawa, mamaya gagawin din po natin uli yun sa magitan ng isa pong maikling panalangin. Ngunit, nung tanggapin mo si Jesus na ipanganak ka muli, ano-ano ang mga kasama nito? Ano-ano ang mga nangyari? At yan po ang ating topic. Sa loob po ng 15 minutes pang natitira, dahil meron lamang po tayong 30 minutes kada isang program natin, sa loob po ng 15 minutes, tingnan po natin kung saan hanggang saan ang ating matatapos. At then, sa mga susunod pa pong Webes, ay ang mga part 2, part 3, part 4, kung gaano mang kalayo pa, ang maabot po ng topic natin ito, ang subject na ito na now that you are born again. So ina-assume ko ngayon kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, hindi ka pa born again, okay lang. Malalaman mo kung anong kalagayan na ng isang born again. Pero mamaya, bago matapos ang programang ito, sinisigurado ko sa iyo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, pag tinanggap mo si Jesus, you are born again. Number 1, now that you are born again, ano ang nagkaroon? Ano ang nangyari? Nasabi po ng salita ng Diyos na kapag tinanggap natin si Jesus, na naalig tayo sa Kanya, tinanggap natin siya, tayo po ay naipanganak muli. Kasi yung patay nating spirit, pinasok ng Diyos. At ito'y nabuhay muli. Nagkaroon ng muling relasyon sa ating Panginoon. Ang tao po ay nawalay sa Diyos at simula noon sa Genesis, nung magkasala si Eva at Adan, nawala po yung kanilang relasyon sa Diyos. Bagamat sila'y buhay, physically and mentally, pero yung spirit nila ay patay. Ngayon, dahil sa pag-ibig ng Diyos, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, in other words, should stop perishing, but have eternal life o everlasting life. So yun po isa sa meron. At yun ang talagang meron tayo nung tanggapin natin ang ating Panginoong Kristo, eternal life or Zoe life. Saka ko na po bibigang diin yun, ang isa po sa una na gusto ko ipakita sa inyo. Ngayong tinanggap mo siya, ano ang naganap? Napakaganda po nito. Pag nalaman mong katotohanan ito, sasabihin ko sa inyo ngayon. John chapter 1, verse 12, ang sabi po ron, but as many as receive Him, sa lahat daw ng tumanggap kay Jesus. Remember, tinanggap mo si Jesus, pumasok sa iyong buhay, naging Panginoon mo siya, tinanggap mo siyang Panginoon, kaya nga siya pumasok sa iyo, kaya siya naghari sa iyo, you are now born again. At ang sabi po ng John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, ang lahat ng tumanggap kay Jesus, lahat. Pag sinabing lahat, lahat. Walang exemption. Pag lahat, lahat. Pero lahat lang ng tumanggap kay Jesus. Amen. Ano man ang background mo, ano man ang nakalipas mo, masama man ang tingin ng mundo sa iyo, kung tinanggap mo si Jesus, kasama ka ron sa lahat ng tumanggap kay Jesus. John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap kay Jesus, binigyan ni Jesus ng karapatan ang taong iyon na maging anak ng Diyos. Wow.
Doon tayo muna. Now that you are born again, you are now a child of God. Hindi mo kayang maging anak ng Diyos actually. Wala tayong kakayanan. Babasahin ko po sa magandang balita, Biblia. John chapter 1. Juan chapter 1. Verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Sinong Kanya? Kay Jesus. Ay binigyan niya. Sino nagbigay? Siya. Si Jesus. Binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi ko alam kung gaano magiging kalalim siya ito, pero kung ako nung maunawaan ko na matapos kong tanggapin si Jesus, si Jesucristo mismo na bugtong na anak ng Diyos, ay binigyan ako ng karapatang maging anak ng Diyos. Wow! Kaya nga po ako naging pastor sapagkat napakalalim po ng naging dating nung sa aking puso. During that time, napakasama ko pong tao. 1982, nag-asawa na po ako. Magulo ang buhay ko. 1984, 2 na po ang anak namin ng misis ko. Sipin mo, walang direksyon ng buhay. Wala. Ang mga magulang ko, hindi ang tingin nila sa akin, salbahe. Pero, sa kabila ng yun, may isa pong taong nagdala sa akin sa Panginoon, nagpakilala. Tulad ngayon, sineshare ko sa iyo ang katotohanan. Tinala niya ako sa isang gawain na nagpupuri sa Lord, nag-aaral ng salita ng Diyos. Nakilala ko si Jesus doon. Binasa sa akin ang mga bagay na ito. Tapos, sabi niya, kung tatanggapin mo si Jesus mismo magbibigay sa'yo ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi ko, wow. Alam mo ba ang kalagayan, ang ibig sabihin na ikaw ay anak ng Diyos? Anak. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Ngunit ang tanging paraan lamang pala ay ma-born again. Dahil tinanggap mo si Jesus, you are now born again. At ang lahat daw, hindi namimili ang Diyos ng tao. Ang sabi ng John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Sa sanlibutan. Doon ko lang nakita na may tunay na nagpahalaga sa akin. Nagmahal sa akin ang Panginoong Kristo. Hindi niya lang ako minahal. Nung tanggapin ko siya, grabe, binigyan niya ako ng karapatan. Hindi ko kayang maging anak ng Diyos, ngunit binigyan niya ako ng karapatan. Kay Jesucristo mismo nagmula ang nagsabing ngayon, ikaw ay anak ng Diyos. Wow! Simula po noon, unti-unting nagbago ang takbo ng aking pananaw sa buhay, sapagkat unti-unti pong napaltan ng salita ng Diyos ang aking kaisipan. Na-inlove ako sa Lord. Because sino ako para maging anak ng Diyos? Sino ako para mahalin ng Diyos? Ngunit ganun pala talaga, Lord. Simula po noon sa pagbabago ng buhay ko noon, naging naramdaman ko ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Hanggang sa dumating ang punto na iniwan ko ang aking trabaho. Kinalimutan ko ang aking pamilya, in a sense. Kasi iniwan ko yung trabaho ko eh. Wala na ako ipapakain sa kanila, wala na akong trabaho. Iniwan ko, bakit ko iniwan? Sapagkat naramdam ko po, kailangan may magturo pa ng salita ng Diyos. At alam kong isa ko sa gagamitin ng Lord. And that was 1992. 1992. That was 1992. Since 1992, up till now, hindi po ako bumalik sa pagtatrabaho. At hindi naman kami pinabayaan ng Panginoon. Bilang patotoo sa iyo na hindi niya kami pinabayaan ng panganay ko po. Ngayon ay nakapag-aral po siya sa isang magandang eskwelahan, UE. Tapos po siya ron, 5-year course. PT.
Nung mag-take ng board, nasa top 100. Ang aking bunsong babae naman ay teacher ngayon. Kasi yung panganay ko, inalinya sa PBA, siya po ang head PT ng isang kilala ring team ng PBA. Ang aking bunsong babae ay isa namang teacher ng mga bata sa isang international school dito sa may Antipolo. Kaibigan, kapatid, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ang inialok niyang buhay ay wag mo nawang kalimutan o wag mong talikuran. Nakikiusap ako sa iyo, kaibigan, na ikaw na nanonood, please share. Kahit sa born again, i-share mo to dahil baka meron din siyang kaibigan na nangangailangan naman ng mensaheng ito. Or, you need to learn this so that you can share this to others. Malaman mo paano. Ano nga ba? O ikaw, karagdagang kaalaman. Ako po'y namamanhik. Nakikiusap hindi ng pera, kundi ng pag-ibig nyo rin para sa iba. Share this message. They need this kind of teaching. John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat, walang pinili, walang inalis, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binigyan ni Jesus ng karapatan ang taong iyon na maging anak ng Diyos. Ang ilan po sa atin ay mga wala ng magulang o wala ng ama. Pero ngayong malaman mo, matapos mo palang tanggapin si Jesus mismo nagbigay sa iyo ng karapatan. Pag sinabing karapatan, it is rights na walang na walang pwedeng humadlang. Kailangan mo lang galawan, kailangan mo lang malaman at kailangan mong i-exercise. Anong epekto ng pagiging isang anak ng Diyos? Bigyan kita ng isang magandang illustration, kaibigan. Halimbawa, kayo pupunta sa isang province. Doon ang iyong lahi. At doon sa pupuntahan mong probinsya, ang pinaka-mayor, itatay mo. Diba? Ibang-iba ang pakiramdam. You feel secure. Iba, hindi sa mayabang ka, kundi iba ang pakiramdam. Mayor pa lang yun. Ngunit kapag si Jesus ay tinanggap mo, na born again ka, ang may gawa ng langit at lupa ay tatay mo. Unti-unti mo itong maiintindihan. Sa atin pong next meeting, ipapakita ko po sa inyo ang istorya ng prodigal son. Himayin po natin yun. Nakikita natin ang epekto ng isang anak ng Diyos. Ano ba talaga ang meron sa isang anak ng Diyos? But for now, kaya mo itong imaginein. Anak ng Diyos. Ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesus, binigyan ni Jesus ng karapatan ng taong yon at ikaw yon. Hindi aksidenteng magkaharap tayo ngayon. Hindi aksidente na born again ka na, ngunit nakikinig ka ngayon, hindi aksidente ito sapagkat gagamitin ka ng Lord to share this message para marami pa rin ma-born again. Again, this is not membership, kaibigan. This is not membership. This is relationship sa ating Panginoon. Nung ikaw ay ma-born again, ikaw ay naging anak ng Diyos. Excuse again, next meeting, sa pamamagitan po ng istorya po ng prodigal son, titingnan natin ang kalagayan ng isang anak. Ng isang anak. In a biblical way. Pero pansamantala sa oras na ito, para ikaw ay maging anak ng Diyos, hindi mo kinakailangan magmiyembro sa church na hawak ko, na ipinagkatiwala ng Diyos.
sa akin, sa aking mga kasamahan. Ang kailangan mo si Jesu Kristo. Mga Gawa 4:12, ito po ang sabi. Acts chapter 4, verse 12. Listen carefully. Mga Gawa, chapter 4, verse 12. I am using Magandang Balita Biblia version. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kay Jesus lang. Sa Kanya lamang. Hallelujah. I can feel the love of God right now. I can feel it. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kay Jesus lang. Hindi ako, hindi ang grupo, hindi ang samahan, hindi ang church sa pinagtuturuan ko. Si Jesus, siya lamang ay pinadala na sukat, ikaligtas ng tao. Siya lang. Kaibigan, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Kristo at ikay napasahan ng message na ito, hindi aksidente na magkaharap tayo ngayon. Kapatid, hindi aksidente na nakikinig ka sa mensaheng ito sapagkat nais kang gamitin ng Lord na madala ito sa iba o kaya naman ikaw mismo ang mag-share sa kanila ng iyong natutunan. That's why I am always inviting you Thursday, 4 p.m. Kaibigan, kung si Jesus lamang ang kaligtasan at kung siya'y tinanggap mo, binigyan ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos, naniniwala ako sapat yun para hindi ko tanggihan si Jesus. Marahil hindi mo alam ang istorya ng buhay ko, ngunit grabing simula po nang tanggapin ko ang Panginoong Kristo, grabe po ang napakalaking pagbabago, himala, biyaya, pagpapala, kaayusan na nangyari sa buhay ko. At yun ay dahil kay Yesu Kristo lamang na aking tinanggap. At hindi ko ipagkakait sa Diyos ang binigay niyang kaalaman sa akin. Kailangan dalhin ko to sa iba, sa isang kagaya mo. Nais ko ikay pumikit, panumandali, at bigkasin ang panalangin na aking bibigkasin. Bigkasin mo ito nanggaling sa iyong mga puso. You can close your eyes. Kaharap mo ngayon ang Panginoong Kristo, kumakatok siya. Alam ko may nangyayari na sa iyo ngayon. Ngunit sabihin mo ito, Panginoong Kristo, sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay para sa iyo. Panginoong Kristo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Nananalig po ako at nananampalataya na ikaw, Panginoong Jesus, ay namatay para sa akin. At matapos po ang 3 araw, ika'y nabuhay muli. Panginoong Jesus, salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa katagumpayan ng mga tatamasahin ko matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus, salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. Panginoong Kristo, ikaw na po ang maghari sa akin. Amen.
Praise be the name of the Lord. Congratulations. You are now a child of God. Now that you are born again, you are a child of God. See you next Thursday. At dahil dito sa pangyayaring ito, you are now a child of God, nais kitang bigyan ng tip. You can now call Ama naming nasa langit, our Father in heaven, because you are now a child of God. See you next Thursday, 4 p.m. sa The Life Giving Spirit Church FB page at sa The Life Giving Spirit Church YouTube channel. Don't forget, cheer up! The Word works. You are blessed. Bye-bye.